Good morning sa inyong lahat. Mag-almusal po tayo. Pritong itlog, pandesal, kape at biko at tinapay. Hi! Hello mga kasolong, mga sis ko, mga lodi ko. At eto na ako ulit. Diba? Umalis na naman ulit si Mister. At nakapaglaban na rin po ako. At first batch pa lang po yan mga kasolong. Para madaling matuyo ay sinunod ko na ang carpet at ang kumot. Samantalahin natin ang init ng araw. Ngayon, ang aking gagawin pagkatapos ko maglaba, patapos na ako yan tayo po ay magluluto naman. Let's see. So, ngayon, ang aking iluluto ay paksiw na galunggong. Maliliit na galunggong. Hindi po maganda yung paglilinis nung galunggong na isda sa palengke kasi namin yan pinalinis. Bali, nasala ko na po yan, pinatining ko muna para hindi malansa. No? Pagkatapos ugasan, nilagyan ng asin, sinala sa salaan, pinatining, nilagyan ng bawang, ng sibuyas at saka ng luya. Tapos, lalagyan ko po ng oregano. Masarap po kasi pag may oregano. I-try nyo po yan mga kasolong. Mabango po yan. At saka pwede rin po siyang kainin. Tapos, lalagyan ko rin po siya ng kaunting tubig at papakuluan po natin siya. Hindi po siya madudurog, basta wag lang po siyang hahalu-haluin. Yan. Tansyahin lang natin. Yan. Nagtutubig din kasi yan kaya dapat konti lang po ang paglagay ng tubig. Ganyan po ang aking ginagawa. So, isasalang na po natin. Yan, papakuluin po natin yan. Habang kumukulo, ay hayaan muna natin siyang medyo matuyo-tuyo. Narito po ang aking mga simpleng sangkap ni Queen Shena. Bakit po ba kailangan lagyan ng tubig muna at pakuluan? Isa po kasi yan sa nakakapagpatanggal ng lansa. Natutunan ko po yan sa aking lola at ang aking auntie tating. Maganda po ang klase ng pagluluto ng ganyang paksiw. Siguro sa mga iba alam po yan. Pero yan po kasi ang natutunan ko at masarap po siya. Hindi po siya basta-basta yung bang malansa. Ganun po. Susubukan nyo po, lalo na kung may oregano. Maganda po sa kalusugan yan. Marami na rin naman pong nakakaalam yan. At sana po nagustuhan po ninyo ang aking mga lutuin. Mga kasolong, natutuyo-tuyo na po ang kanyang tubig. No, pero syempre wag naman pong sobrang tuyong-tuyo. Tapos lagyan na po natin siya ng suka. Tansyahin po natin, depende po sa inyo kung gaano karami ang suka. Pwede naman po siguro mga 1/4 lang na tasa ng suka. Basta may asin na to, auntie At ayan na mga kasolong ang aking paksiw. Ang simpleng sangkap ni Queen Shena sa paksiw na galunggong with oregano. Subukan nyo po yan mga kasolong at sigurado pong masasarapan po kayo dahil hindi po talaga siya malansa at napakasarap kainin lalo na sa mainit na kanin. Ay nako. Yan, umpisahan na po natin ang pagpiprito. Inilagay ko na po ang mantika. Matapos ko po yan painitin na maigi yung kawali bago ko nilagay ang mantika. At ganyan po ako magluto pag isda, no? Pagkatapos ugasan, lagyan ng asin, tapos salain. Nakikita niyo po yung mga yung mga tubig, dugo. Yan po kasi pag hindi po natanggal yan sa isda, malansa po ang lahat ng lutuin. Although malansa naman po talaga ang isda, pero iba pa rin po kasi kapag po natining yung nang maigi ang isda.
para po, syempre, hindi naman po sobrang lansa. No, masarap naman po siya at hindi po siya ganoon na kalansa. Yun na nga. At anyway, ipiprito na po natin ang ating galunggong. O else, sanay lang talaga ang balat ko. So ayan mga kasolong, mga sisko, mga lodi ko, kung makikita po ninyo ang aking pagluluto, no, hindi po siya talaga dinidikit. Yan po ang kagandahan ng tinuro sa akin ng lola ko at ng auntie ko, ng lola po rin ko at ng auntie tatin ko. Yan. Maganda po talaga ang ganyang proseso, lalo na yung mga ganyang lumang kawali. Malinis po yan mga kasolong hindi lang po talaga matanggal yung mga mansa na yan. Meron naman po siguro na bibili, no, para matanggal yan. Anyway, soon, bibilin ko, no. Pero talaga napakatagal na po ng kawaling yan. Kaya naman, maganda po ang ganyang klaseng proseso ng pagluluto. Ayan na, galunggong. Tapos, sausawan natin ng suka na may bawang, na may sili. Di po ba? Kayo nang bahala kung gusto nyo lagyan ng sibuyas. O di ba? Yum, yum, yum. Kain na po tayo. Tapos ng lunch, nag-break time ako. Siesta, 1 to 2 hours. 3 o'clock, start po ako ulit mag-garden. Ipakita ko lang po sa inyo yung aking mga halaman na inayos at isa po yan sa mga nabuhay na talagang hindi ko inaasahan na siya ay mabubuhay. Tinrim ko lang po yung mga tuyot na mga sanga, tapos nilinisan ko po yung lupa, nilagyan ko po ng pataba at yan, okay na po. At yan naman po yung aking panibagong tanim na bougainvillea rin. Titingnan natin kung siya ay tutubo, kung sila ay tutubo ng maayos. So mga kasolong, yan din po yung aking mga halaman na aayusin kasi po sila may mga halo po dyan na tuyot na dahil hindi napabayaan din po. So marami po tayong gagawin, no? Sa bahay, maghanap lang po tayo ng ating mga gawain pag tayo nasa loob ng bahay, lalo na kung homebody ka at lalo na kung ang gusto ni Mister na lagi ka nasa bahay lang. Totoo po yun. Gusto po kasi ni Mister na ako ang mag-aasikaso sa kanya. Yan. Alam niyo ho mga kasolong, sobrang init po dyan, pero kahit mainit, mahangin naman. Kaya kung makikita ninyo talagang nakabalot po ako. Diba? Ang tirik ng araw, ganyan po kainit dyan. Pero yan lang po talaga ang nakakapagpa-gana sa akin na maglinis, magtrabaho sa labas ng bakuran kapag po ganyan po. Ganyan po, okay, nakita nyo, diba? Ang hangin-hangin na presko-presko. Yan po ang kagandahan na maraming puno sa ating kapaligiran. Kaya kahit summer na, malamig pa rin dahil salamat sa mga sa mga puno na hinahangin, sa mga puno, sa lilim, napaka-presko po ng ganyang pakiramdam. Kaya masarap po talaga lagi ako nasa bakuran, nag-garden. Enjoy din po ako sa pagtatabas ng mga damo, sa mga pagre-replanting. Kapag minsan po, iba-vlog ko din po yung mga nalinis ko at yung aking mga pagtatanim. Mga kasolong, maraming salamat po kung hanggang dito sa video ito ay nakaabot po kayo. Maraming salamat po talaga sa panonood po sa akin. Yan po yung mga tambak sa Tupperware ni Mama na nakuha namin sa kwarto na kami ay naglinis. So kailangan po sila na iayos. Ang daming trabaho sa bahay. Kaya po,
dapat mahal natin ang ating mga ginagawa. Dapat gusto natin, nag-enjoy tayo para kahit nasabihin natin na mahirap, hindi biro, masaya tayo at madali natin magagawa ang mga gawain. 'Di ba, Mingming? Hindi po namin alaga yan. Dayo lang po yung pusa na yan, 'di ba? Gustong-gusto lang po talaga niyang mag-siesta sa lugar namin. 'Di ba, Mingming? Kaya naman, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood kung nakaabot po kayo hanggang sa videong ito. Maraming salamat po palagi sa inyong panonood. Thanks for watching!